Magandang araw mga ka-update. Narito ang pinakabagong ulat panahon at mahalagang anunsyo ng pamahalaan. Disclaimer, ang lahat ng ating mapapanood ay base sa mga nakalap na impormasyon sa mga legit resources. Ito ang nilignas update PH. Patuloy po yung pagmamonitor natin sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan 1,505 kilometers sa silangan po ng Eastern Visayas at base po sa ating latest analysis, mataas na ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras or possibly po sa araw ng Miyerkules. And within the next 12 to 24 hours din po, ito'y papasok na rin ng ating PAR. So ibig sabihin, shortly after niya pumasok ng ating PAR, maaaring maging bagyo na po ito at tatawagin po natin, kung sakasakaling maging tropical depression, tatawagin natin sa local name na Quiapo o yung magiging pang-11 bagyo na po for 2026 at magiging pang-4 na for the month of July. Sa ngayon, yung low pressure area, wala pang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. So paglilinaw ng pag-asa, yung mga naramdaman po ng mga malalakas na ulan dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ngayong Martes po ng hapon, ito po ay dahil lamang sa localized thunderstorms. At hindi naman ito nagtagal. Habang aasahan po natin sa malaking bahagi pa ng Palawan, dito rin po sa May Visayas and Mindanao yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat at minsan magdadala po ito ng malalakas na ulan simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Base po sa latest track or latest analysis po ng pag-asa, inaasahang kikilos nga westward or pakanluran ng bagyo pagpasok niya ng PAR sa kikilos ng paangat bahagya west-northwest moving towards extreme northern Luzon or northern Luzon pagsapit po yan ng Friday or Saturday. So ibig sabihin, posibleng magkaroon ng direktang epekto dito sa malaking bahagi ng northern and even central Luzon given na may kalawakan po ang potensyal na bagyong ito. Ang ating maximum intensity sa ngayon, pagtama niya or paglapit niya dito sa may northern Luzon hanggang tropical storm, so hindi natin nirule out na magtaas po tayo hanggang wind signal number 2. At hindi natin nirule out din po na magkakaroon ng pagbugso ng hangin or mga wind signals dito po sa hilagang bahagi po ng Kabikulan, knowing nga na medyo open space po dito sa may area ng Catanduanes and Camarines provinces. Samantala, pagdating naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa, simula po Thursday hanggang sa possibly sa weekend, yung ibang mga lugar po na hindi naman po direktang maapektuhan nitong potensyal na bagyo, ay magkakaroon pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat at posible yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dito sa western section, lalo na sa may parting Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region hanggang doon sa may Soc-Sargen kung saan nagkaroon nga po ng mga pagbaha at mga pag-apaw ng mga kailugan. So make sure po na mag-antabi tayo sa ating mga updates for possible changes pa dun sa magiging track ng potential na bagyo. Dahil kapag naging bagyo po ito, maglalabas po tayo ng official track, possibly po yan bukas or sa Thursday. Para naman sa lagay ng ating panahon, bukas, araw po ng Miyerkules, that's July 22, ilang bahagi po ng Bicol Region, gayon din ng Mindoro Provinces, Marinduque and Romblon na magiging maulap ng kalangitan as early as morning, sasamahan niya ng mga mahihinang ulan hanggang sa tanghali, and then pagsapit ng hapon hanggang gabi, lumalakas na po yung mga pag-ulan, more on mga light to moderate with the times heavy rains. Dito po sa Bicol, yan po ay dahil dun sa buntot or yung trough na tinatawag nitong low pressure area and potential nga na tropical depression na Quiapo. Habang ang natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, andyan pa rin bukas ang bahagyang maulap at minsan maaraw pa naman na kalangitan mula umaga po yan hanggang sa hapon. And then sa hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na sa ilang bahagi, lalo na dito sa may areas ng Ilocos Region, Cordillera, and Central Luzon, including Metro Manila, at sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. For Metro Manila tomorrow, mataas ang chance ng mga thunderstorms between 5 to 8 in the evening. Temperature is from 25 up to 33 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman, 18 to 25 degrees. At mananatiling mainit sa tanghali sa may Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan bukas, Miyerkules, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, andyan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or hanging habagat, hindi pa po ito enhance, at dun sa buntot or trough ng low pressure area or bagyo dito po sa may Eastern Visayas. So yung magiging impact ng weather is makulimlim na panahon for most of the day. Aasahan po yung mga pag-ulan, hindi siya tuloy-tuloy but more on mga light to moderate rains na pabalik-balik at aasahan po yung minsan malalakas na ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Kaya nandyan yung chance na mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apong ng mga kailugan, at pagguho ng lupa sa ilang mga bulubundukin po na lugar. So make sure na meron tayong baon na payong o sombrero, kapote kung lalabas po ng bahay at mag-antabay lamang po sa ating mga possible advisories or heavy rainfall warnings. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas and Mindanao, yung maximum temperature po sa tanghali, posibleng maglaro between 31 to 32 degrees Celsius.
Para naman sa lagay ng ating karagatan, surprisingly wala po tayong nakataas pa na gale warning sa alimang panig ng ating bansa ngayon hanggang bukas. And in fact, magiging banayad hanggang katamtaman po ang taas ng mga pag-alon. Kapag naman fair weather, nasa kalahati hanggang 1 metro ang ating wave height. Subalit pag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms or malalakas na ulan at hangin, posible itong umakyat ng 1.5 metro, lalo na dito sa may areas ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, and Bicol region kung saan magiging madalas nga po ang mga thunderstorms. Posible tayo magtaas ng gale warning the moment na lumapit itong potential na bagyo pagsapit po ng late Thursday hanggang sa weekend, particularly sa may Eastern Luzon, and eventually magmumove po yung matataas na alon dito sa may West Philippine Sea.